Sa nakaraang kwento natin ay ipinatawag ni Yonwoo ang kaluluwa ng Saber God. At sa pagpapatuloy ng kwento, pagkalabas ng Saber God ay sinabi ni Yonwoo sa kanya na dederechuhin niya na ito at sinabi niya na magtrabaho ito para sa kanya nang sa gayon ay masagip niya ang kanyang anak. Nang marinig yun ng Saber God ay laking gulat niya naman at agad niyang tinanong na kung buhay pa ba hanggang sa ngayon ang kanyang anak dahil dapat ngayon ay patay na ito dahil wala na ang Azure Sword Clan at sinabi niya pa na nagawa niya pang makasilip sa labas nang magkaroon pa siya ng kamalayan at natitiyak niya naman na hindi nito alam ang patungkol sa Red Dragon at Azure Sword Clan pagtapos ng digmaan kaya naman tinanong niya si Yonwoo na kung sa tingin niya ba ay paniniwalaan niya ito. Sinabi naman ni Yonwoo sa kanya na wala siya sa posisyon upang hindi niya siya paniwalaan at kung hindi niya ito pinaniniwalaan ay sundan niya na lang siya. Makalipas ang ilang minuto ay tumungo na sila sa kanilang pupuntahan at nang makarating na sila ay tinanong naman siya agad ng Saber God na kung ano ba ang kanyang pinaplanong gawin at kung ito ba ang nayon ng isang sungay na tribo. Minungkahi naman ni Yonwoo sa kanya na tignan niya ang nasa unahan nila. Pagkatingin ng Saber God ay nagulat naman siya dahil mayroong silda at sa loob nito ay natutulog ang kanyang anak at hindi naman makapaniwala ang Saber God at napatanong na lang siya na kung talaga nga bang buhay pa ang kanyang anak at paano ito nabuhay at kung bakit nandito ang kanyang anak sa nayon ng isang sungay na tribo. Ipinaliwanag naman ni Yonwoo na patago niyang dinala dito ang kanyang anak bago pa man magsimula ang digmaan noong inutusan siya ni Bahal na ligpitin na ito dahil si Bahal ay masyadong tamad upang siya ang umasikaso nito. Namuo naman ang galit ng Saber God sabay sabi niya pa na alam niya na walang plano si Bahal na buhayin pa ang kanyang anak at labis naman ang galit niya sa Red Dragon dahil dun. Sinabi naman ni Yonwoo sa kanya na dapat pasalamatan niya si Chirpy. Tinanong naman siya ng Saber God na kung sinong Chirpy ang tinutukoy niya. Sagot naman ni Yonwoo na si Chirpy ay ang anak ng Phoenix na kanyang pinaslang at nang marinig yun ng Saber God ay nagulat naman siya. Sinabi ni Yonwoo na pinaplano niya sanang patayin ang kanyang anak dahil hindi niya gustong magduda si Bahal sa kanya at makakapaghigante pa siya sa pagkamatay ng Phoenix subalit pinigilan siya ni Chirpy sa kabila ng anak siya nang pumatay sa kanyang ina. Sinabi ni Chirpy sa kanya na walang rason upang makagawa muli ng mali at magdulot ng kalungkutan sa iba at dagdag pa nito na hindi na kailangang kunin ang buhay na hindi naman kailangang kunin. Nagulantang naman ang Saber God sa kanyang narinig dahil hindi niya ito inaasahan at napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung bakit nangyayari ang ganito sa loob ng tore dahil ang tore ay lugar na kung saan ang hindi mabilang na puot at galit sa isa't isa at sa mundo ng tore ay ang mga manlalaro ay ginagawa nila ang lahat ng masasamang bagay para lamang makuha nila ang gusto nila. At naalala niya naman ang ginawa niya kay Leonte dahil namuhay rin siya sa ganong paraan. Bigla namang naging seryoso ang Saber God at sinabi niya kay Yonwoo na hindi niya makakalimutan ang pagsagip niya sa kanyang anak. Nagulat naman si Yonwoo dahil biglang nag-iba ang ihip ng hangin at nakita niya na lumuhad ang Saber God sa kanyang harapan at nagpakilala siya na siya ang Saber God ng Azure Sword Clan subalit inulit niya ang kanyang sinabi na siya si Hanryong at binabati niya ang kanyang master sabay tingin niya kay Yonwoo. Makalipas ang ilang minuto ay nagtagumpay ng makapag-evolved at isilang ang ikalawang Death Knight. Nakakuha na naman siya ng tagumpay na hindi madaling mapagtagumpayan at bibigyan na naman siya ng karagdagang karma bilang gantimpala. Nakakuha siya ng 5,000 na kabuuang bilang ng karma. Ang ikalawang Death Knight ay nangangako kay Yonwoo ng kanyang katapatan. Simula ngayon ay nakabigkis na ito sa Black King's Despair at magiging isa na niya itong Knight at Espada. Pinangalanan naman niya ang ikalawang Death Knight sa totoo nitong pangalan na Hanryong. Ang katapatan nito ay tumaas sa 15 at ang kanyang pagkontrol dito ay tumaas din sa 5. Nakakaramdam naman si Hanryong ng kabigatan sa katawan. Lumabas sa kanyang sistema na si Hanryong ay hindi nito kinakaya ang ranggo ng kanyang kaluluwa kaya naman bababa ang mga katangian nito. Ang lahat ng kanyang katangian ay mas bumaba ng husto. Nang makita yun ni Yonwoo ay naisip niya naman na parang mas lalong bumaba ang lahat ng stats nito kahit na mayroon pa itong taglay na itim na enerhiya ay ang kanyang katawan ay lubhang humina kumpara noong siya pa ay isang high ranker. Ang katangian ni Hanryong ay muling itinalaga subalit ang ranggo ng kanyang kaluluwa ay nananatili pa rin sa potensyal nito. Maibabalik niya pang muli ang dati niyang ranggo hanggat patuloy siyang lumalakas sa makatuwid ay pinayuhan siya ng sistema na magmabilis na siyang magpalakas. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na parang hindi niya naman ito dapat problemahin dahil hindi rin naman nawala ang ranggo nito at maibabalik pa rin naman ito ang dati nitong kapangyarihan sa kahit anong oras.
Yumuko naman si Han Ryong sa kanyang harapan at sinabi niya kay Yeonwoo na mayroon sana siyang kahilingan na gusto niya sanang magpatulong upang makakuha siya ng 9 na espada at tinawag niyang master si Yeonwoo. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung kailangan niya ba ng 9 na espada dahil sa kanyang kasanayan. Sumagot naman si Han Ryong na oo dahil mayroon siyang 2 signature na kasanayan. At ipinaliwanag niya naman kay Yeonwoo na ang kanyang signature na kasanayan ay ang tinatawag na The Grave of the Nine Swords at ang ikalawa naman ay ang tinatawag na Sword Whirlpool at ang dalawa nitong signature na kasanayan ay may striktong kondisyon at kinakailangan nito ang pinakamatibay na espada bago niya magamit ang kanyang kasanayan. Dagdag niya pa na maraming espada ang kinakailangan upang magamit niya ang kanyang kasanayan at kung mas matibay ang espada ay mas malakas ang kanyang kasanayan. Napabuga naman ng hangin si Yeonwoo at inutusan niya si Han Ryong na mayroong mga iilan na espada sa entry niyan kaya naman kumuha siya ng iilan upang magamit niya sa ngayon at dagdag niya pa na mangungulekta siya ng espada para magamit niya sa hinaharap. Nagpasalamat naman agad si Han Ryong sa kanya at naisip naman ni Yeonwoo na pinaplano niya rin naman na maghanap at napagdesisyonan niya naman na kailangan niyang puntahan si Henova. Makalipas ang ilang linggo ay may nagaganap na bakbakan sa bundok at dito parang may kinakalaban ang ating bida at seryoso ito at naisip niya na ang kapangyarihan ng kanyang kalaban ay sadyang napakalakas. At dito ang kanyang kalaban ay ang Martial King at papasugod na ito sa kanya habang siya ay nakatayo lamang at agad namang nag-ipon ng kapangyarihan sa mga kamao ang Martial King habang umiilaw ang mata nito na tila ba ay galit na galit ito habang si Yeonwoo naman ay inaabangan ng pag-atake ng Martial King sa kanya subalit labis naman ang pangamba niya dahil ayon sa kanya na kung matatamaan siya ng kamao ng Martial King ay nasisigurado niya na maglalaho na lang siya at napagtanto niya naman na ang Martial King daw ay hindi dapat kalabanin habang tinatago niya ang kanyang kapangyarihan kaya naman pagdesisyonan niya na ipalabas ang kanyang tinatagong kapangyarihan at habang nagaganap yun ay sa isip-isip niya na gusto niya sanang itago ang kanyang kapangyarihan subalit ang kanyang kalaban ay ang Martial King na kahit gamitin niya pa ang buo niyang lakas ay hindi niya pa rin itong magagawang matalo at ayon pa sa kanya na mas mabuti nang ipakita ang kanyang tinatagong kapangyarihan kaysa mamatay pa siya. At ipinalabas niya naman ang kanyang Heavenly Wing Mana Control at naiwasan niya naman ang pag-atake ng Martial King sa kanya. Napahanga naman ang Martial King sa kanya dahil sa wakas ay ipinalabas niya na ang kapangyarihan nito at bigla siyang tumalon upang sugurin si Yeonwoo. Lingid naman sa kaalaman ni Yeonwoo na nasa likod niya na pala ang Martial King habang papa-atake ang Martial King ay napasabi naman siya na sa wakas ay nagpakita na rin siya ng kapanapanabik na mga galaw at nang walang ano-ano ay bigla na lang niyang sinuntok si Yeonwoo at dahil doon ay tumilapo ng napakalayo si Yeonwoo at bumangga ito sa batong bundok. Habang papaalis si Yeonwoo sa kanyang kinalalagyan ay sa isip-isip niya naman na hindi siya makapaniwala na mas bumilis pa at lumakas ang Martial King kaysa kanina at napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung hindi pa ba siya siniseryoso ng Martial King. Kaya naman napagtanto niya na ito pala ang totoong lakas ng Martial King. Pinalakas naman ni Yeonwoo ang kanyang kapangyarihan dahil ayon pa sa kanya na hindi siya papayag na bugbugin lamang siya at bigla niya namang pinakawalan ang kanyang kasanayan na tinatawag na Divine Flames of the Blue Spirit kasabay nito ang Fire Rain na nakuha niya mula kay Bahal habang nakikita naman yun ng Martial King at nang papalapit na ang pag-atake ni Yeonwoo sa kanya ay sinabi niya naman habang naghahanda siya ng pag-atake na parang papayagan niyang matamaan siya ng kanyang pag-atake habang siya ay nakangiti. Maya-maya pa ay bigla na lamang napalitan ang kanyang ngiti ng pagtataka dahil nagawa siyang pigilan ng pag-atake ni Yeonwoo at tumawa na lamang ito ng napakalakas. Subalit nagawa niya namang iwasan ang pag-atake ni Yeonwoo at habang naglalakad siya sa pagitan ng kapangyarihan ni Yeonwoo ay napasigaw naman siya na parang mas lumakas ito at dagdag niya pa na napakaganda ng kombinasyon ng kanyang teknik. Napangiti naman siya at sinabihan niya si Yeonwoo na mayabang pa rin ito dahil hindi siya makapaniwala na tinatago niya ang kanyang kapangyarihan habang naglalaban sila. Tugon naman ni Yeonwoo sa Martial King habang naghahanda siya ng pangmalakasang pag-atake na sa ngayon ay lalabanan niya na ito ng buo niyang lakas sabay lunsad ng kanyang pag-atake patungo sa Martial King at bigla na lang sumabog ng napakalakas sa lugar na kung saan nakatayo ang Martial King habang sina Eudora at Fante naman ay nanunood lamang sa itaas na bahagi ng bundok at nagtatakang tanong naman ni Fante na kung ano ba ang nasasaksihan nila sa ngayon at dagdag niya pa na kung hindi sila nakagawa ng pormasyon bago pa man sila lumaban ay malamang ang lugar sa labas ng tore ay lubhang mawawasak. Sinabi naman ni Eudora habang patuloy sa pakikipaglaban ang dalawa na natitiyak nila na ang kanilang ama ay ganap ng malakas subalit napatanong naman siya na kung kailan pa naging malakas ang kanilang kuya Cain. Tugon naman ni Fante sa kanya na palaging halimaw ang kanilang kuya subalit ngayon ay mas malala pa ito sa halimaw.
At maya-maya pa ay bigla na lamang natanggal ang ibabaw ng bundok dahil sa paglalaban ni Yonwoo at ng Martial King. Nang makita yun ni Eudora ay nasasayangan naman siya dahil mayroon siyang gustong lugar sa ibabaw ng bundok na yun. Samantala napapasabi na lang ang Martial King na gusto niya ang paglalaban na ito habang si Yonwoo naman ay bigla niya na lamang inactivate ang kanyang Intrinian upang ipalabas ang item mula sa kanyang singsing at nang makita yun ng Martial King ay nagulantang naman siya at bigla na lang sinalag ng kalasag ni Yonwoo ang kanyang pag-atake at habang nagaganap yun ay napasabi na lang ang Martial King na mayroon pa pala siyang itinatagong galaw. Hinihingal naman si Yonwoo habang sa isip-isip niya na nasa delikadong sitwasyon na siya ngayon at halos mawawalan na siya ng mahika at ayon pa sa kanya na hindi lamang ito simpleng sparring lang. Nagbalik tanaw naman siya bago pa maganap ang kanilang sparring at dito sinabi niya sa Martial King na tapos na siyang maghanda kaya naman iniisip niya na magpapatuloy na siyang umakyat sa tore. Tinawag naman ng Martial King So Yonwoo bilang disipulo at agad niyang sinabi na dapat kung aalis siya ay dapat matanggap niya man lang ang pagsusuri ng kanyang master sa kanyang lakas. Bumalik naman ang eksena at dito naisip ni Yonwoo na hindi niya inaasahan na ganito pala ang kalalabasan ng pagsusuri sa kanyang lakas ng Martial King. Agad naman siyang naghanda ng pag-atake habang iniisip niya na ang paglalaban nilang ito ay lubhang napakatindi na kapag hindi niya ibinigay ang buo niyang lakas ay natitiyak niya na ito na ang katapusan niya at bigla niya na lang inatake ang Martial King at habang inaatake nila ang isa't isa ay sa isip-isip naman ni Yonwoo na naranasan niya nang maabot ang kanyang limitasyon subalit dahil nandito na rin lang sila ay sisiguraduhin niya na ibubuhos niya ang lahat ng kanyang makakaya at nang walang ano-ano'y bigla na lang sumabog ng napakalakas sa pagitan nilang dalawa. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay hamupa na ang tensyon at nawasak na ang paligid at bitak-bitak na ang mga bato. Habang si Yonwoo naman ay hingal na parang pilit hinahabol ang kanyang hininga at papalapit sa kanya ang Martial King ay sinabi naman ni Yonwoo na natalo siya habang hingal na hinhal pa rin siya. Wala namang naging tugon ng Martial King sa kanya at pinagmasdan niya lamang ito at sa isip-isip niya na sa kabila ng paglabas niya ng huling kapangyarihan niya kahit na nasa kritikal na kondisyon na siya ay mas nilalampasan niya pa ang kanyang limitasyon at lumalakas palagi at na-curious naman siya kung hanggang saan ang maaabot niya. Ayon pa sa kanya na ang resulta ng kanilang sparring na dalawa na halos kalahating buwan ay mas lumakas pa siya at wala na siyang natitirang ituturo pa sa kanya. Masaya namang tinawag ng Martial King si Cain at tumugon naman si Yonwoo ng may paggalang na kung ano yun. At sinabi naman ng Martial King sa kanya na pwede na siyang umalis. Kinagabihan ay binabagtas ni Yonwoo ang kabukiran at nagsasanay siya habang may mga benda sa kanyang katawan na tila ba ay porsigido itong mas lumakas pa at habang nagsasanay siya ay sa isip-isip niya naman na hindi pa sapat sa ngayon ang kanyang lakas kahit na sinabi ng Martial King sa kanya na pwede na siyang umalis upang magpatuloy sa pag-akyat sa tore subalit ang ibig sabihin lang noon ay simula ngayon ay mas magpapalakas pa siya sa pamamagitan ng karanasan niya at pagsasanay at ang kanyang matututunan ngayon ay papahalagahan niya na at napagdesisyonan niya naman na gusto niyang mas lumakas pa na hindi sinasayang ang bawat minuto o segundo. Ang pagitan ng lakas nila ng Martial King ay mas malayo pa pala kumpara sa kanyang inaasahan dahil hindi man lang siya makatama ng desente dito sa loob ng halos kalahating buwan bagaman ay nagagawa niyang malampasan ang kanyang sariling limitasyon dahil dun ngunit sa huli ang laban nila ay ginagamit lamang ng kanyang master upang turuan ng leksyon ang kanyang disipulo. Naisip niya rin habang nag-eensayo siya na balang araw ay tatalunin niya ang Martial King na manlalaro laban sa manlalaro. Makalipas ang ilang araw ay nagtataka naman si Fante at napasigaw na kung talaga nga bang aakyat na siya sa tore at dagdag niya pa na patanong na kung yari ba sa bakal ang kanyang katawan dahil 3 araw pa lang ang nakakalipas nang matapos ang paglalaban nila ng kanyang ama na nagtagal ng halos kalahating buwan. Tugon naman ni Yonwoo sa kanya na maayos na ang kalagayan niya sa ngayon. Sagot naman ni Fante na bagaman ay sinabi ng doktor sa kanya na magpahinga muna siya at tinanong niya na kung bakit ba siya nagmamadali at minungkahi niya naman na magpahinga muna siya kahit kaunti at sumama sa kanila. Napabuga naman ng hangin si Yonwoo at habang tinitingnan niya sina Fante at Eudora ay sa isip-isip niya naman na ang mga batang ito ay nakakatakot kung tingnan ng ibang tao subalit para sa kanya ay para silang maaamong mga tupa at ayon pa sa kanya na talagang ang parang mga kapatid niya na ang dalawang ito. Tinawag naman sila ni Yonwoo sabay mungkahi niya na mag-focus sila at tapusin nila ang pagpapapisa sa kanilang maalamat na hayop at huwag rin nilang kalimutang sanayin ang kanilang mga kasanayan. Sinabi naman ni Fante kay Yonwoo na minsan ay mas malala pa siya sa kanyang ama at sinabi naman ni Eudora kay Yonwoo na alagaan niya ang kanyang sarili at tinawag niya itong kuya. Habang papaalis si Yonwoo ay sinabi niya naman na dalian na nilang magpalakas nang sa gayon ay makahabol sila sa kanya.
Makalipas ang ilang oras ay nakarating na siya sa bayan at tumungo na siya agad sa tirahan ni Henova at habang nakatayo siya sa pintuan ay sa isip-isip niya naman na dahil nandito na siya ay bumabalik sa kanyang isipan ang nakaraan kaya naman napatanong siya sa kanyang sarili na kung aalis na lang ba siya dahil ayon pa sa kanya na nandito siya upang magpagawa ng espada ni Hanryong subalit hindi niya naisip ang relasyon ni Bahal at Henova dahil siguro sa ngayon ay alam na ni Henova ang patungkol sa pagkamatay ni Bahal at narinig niya rin na binuksan din ni Henova ang kanyang puso kagaya ng ipinapakita niyang pagmamahal kay Jongwoo. Pagtapos mawala ang pangkat na Artia ay labis na nasaktan si Henova nang marinig niya ang patungkol sa pagkamatay ni Jongwoo. Naisip niya rin na kagaya nga ng pagmamahal ni Henova kay Jongwoo at kapag malaman ni Henova na patay na si Bahal ay labis ding masasaktan si Henova. May pamilyar na tinig naman siyang narinig at tinatanong siya nito na kung ano ba ang ginagawa niya dito na siyang ikinagulat naman ni Yeonwoo at pagkalingon niya ay nakita niya ang maskuladong maliit na tao na mahaba ang balbas na puti ang buhok na may daladalang kalakal at tinanong na naman siya ni Henova na kung bakit ba siya nakatayo dito sa labas na parang tanga at kung bakit hindi pa siya pumapasok sa loob at dagdag niya pa na patanong na kung hindi ba siya pumunta dito upang makita siya. Binati naman siya ni Yeonwoo sabay sabi niya na matagal-tagal ring hindi sila nagkita. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay pumasok na sila sa loob at ipinaghanda ni Henova ng tsaa si Yeonwoo habang sinasabi ni Henova na wala siyang masyadong iaalok sa kanya bilang bisita kaya naman minungkahi niya na inumin niya na lang ito. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung nagsisimula na ba siya ulit magtrabaho. Tugon naman ni Henova na wala naman siyang masyadong ginagawa dahil mag-isa lamang siya. Sinabi naman ni Yeonwoo sa kanya na mas malinis ang silid niya ngayon hindi kagaya ng dati at tinanong niya na kung mayroon bang tumutulong sa kanya dito. Tugon naman ni Henova na ang mga taga-night o anuman ang tawag sa kanilang grupo ay tinanong niya si Yeonwoo na kung ano ba ang kanyang ginawa upang mabaliw ang buo nilang grupo. Ipinaliwanag niya naman na ang grupong yun ay palaging pumupunta dito upang magmakaawa na payagan silang maglinis sa kanyang lugar at dahil doon ay mayroong kumakalat na tsismis na sumali daw siya sa kanilang grupo subalit naiinis siya. Nagpigil naman sa tawa si Yeonwoo habang si Henova ay galit na tinanong si Yeonwoo na kung siya ba ang rason kung bakit nandito sila palagi at inutusan niya naman si Yeonwoo na sabihin niya sa kanila na tumigil na dahil naiinis siya kapag linilinisan nila ang kanyang mga kagamitan nang hindi man lang nagpapaalam. Agad namang sinabi ni Henova na maiba sila dahil narinig niya na nakagawa na naman siya ng ingay nito lang ng mga nakaraang araw. Tugon naman ni Yeonwoo na wala lang yun at sinabi naman ni Henova sa kanya na huwag siyang magpanggap na parang mapagkumbaba dahil hindi siya ganun at tinanong siya ni Henova na kung bakit ba siya nandito at ayon pa sa kanya na kung nandito lang siya para malaman kung ano ang kanyang kalagayan ay minungkahi niya naman na bumalik na lang siya dahil hindi niya na kailangang sayangin ang oras niya. Sinabi naman ni Yeonwoo na nakakadismaya siya at tinanong niya naman si Henova na kung hindi ba siya pwedeng pumunta dito para makapaglibang man lang. Tugon naman ni Henova sa kanya na huwag niya siyang ululin dahil mayroon pa siyang gagawin at minungkahi niya naman na sabihin niya na kung bakit siya nandito. Agad namang sinabi ni Yeonwoo na nandito siya upang magpagawa ng espada at kinumpirma niya na kung pwede ba siya magpagawa. Bigla naman siyang tinanong ni Henova na kung ilan ang haba at kung ano ang material na gagamitin. Tugon naman ni Yeonwoo na wala siyang prep errands subalit dapat mas matibay ito kumpara sa karaniwang espada at kinumpirma naman ni Henova na kung mas matibay ay mas maganda. At nagdadalawang isip pa si Yeonwoo na sabihin subalit sinabi niya na pwede na ring gawin itong matalas at maipagmamalaki na espada at nang marinig yun ni Henova ay bahagyang nagalit naman siya sabay tanong niya na bakit pa ba niya ginagawang mahirap ang kanyang pinapagawa sa kanya. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung talaga nga bang mahihirapan siya at dagdag niya pa na sa tingin niya ay imposible niyang magawa ang kanyang pinapagawa dahil may edad na rin naman siya. Pagkarinig ni Henova ay nagalit naman ito at tinanong niya ng pasiga si Yeonwoo na kung talaga nga bang tinatawag niya siyang isang matanda at minura niya si Yeonwoo. Tugon naman ni Yeonwoo na hindi dahil kasalanan niya din naman kung bakit hindi niya naisip yun at dagdag niya pa na narinig niya na isa siya sa 5 magagaling na artisan subalit mukhang mahihirapan na siya sa ngayon dahil sa edad niya. Labis naman ang galit ni Henova sa kanyang narinig kaya naman tinanong niya si Yeonwoo na kung dekorasyon lang ba ang kanyang mata at ipinakita niya naman ang kanyang muscle sabay tanong niya na kung hindi niya ba nakikita ang muscle niya. Sinuri naman ito ni Yeonwoo at nagtatakang tanong niya kay Henova na kung muscle ba ang tawag niya dyan. Dahil sa galit ni Henova ay hinampes niya ang mesa sabay sabi niya na kung sa gayon ay sabihin niya sa kanya ang lahat ng gusto niya dahil ipapakita niya na kaya niya itong gawin sa isang iglap lang.
Habang iniinom ni Yonwoo ang tsaa ay sinabi niya na parang komplikado ang gusto niya kaya naman sinabi ni Hanover sa kanya na pag-alit na tigilan niya na ang pagkukunwari at sabihin niya na lang sa kanya. Maya-maya pa ay bigla na lang inilabas ni Yonwoo ang mga papel na mayroong guhit na mga espada at habang sinusuri ito ni Hanover ay hindi naman siya makapaniwala dahil ayon pa sa kanya na hindi ito ordinaryong treasured sword lamang kundi ay isa itong halimaw na espada o demonyong espada at kapag naman makagawa siya ng ganito ay magiging pambihira ito na walang katulad. Habang pinagmamasdan ni Hanover ang papel ay sa isip-isip niya naman na mas naging interesado siya sa paggawa nito kumpara sa kanyang inaasahan. Tiningnan niya naman si Yonwoo habang naiisip niya na ang pagpapagawa nito ng espada ay lumalabas na magagaling o master lamang ang makakagawa nito at nagtatakang tanong niya naman sa kanyang isipan na kung paano ba nalaman ng taong ito ang patungkol sa impormasyon ng mga espadang ito. At ayon pa sa kanya na mas nagiging interesado siya dito kapag mas nakikilala niya ito. Nag-usap na silang dalawa patungkol sa paggawa ng espada at tinanong siya ni Yonwoo na kung sigurado ba siya na 10 araw niya lamang gagawin ang mga espada. Tugon naman ni Hanover na 12 na araw dahil marami itong mga kakaibang sukat at pinayuhan niya naman si Yonwoo na titiyakin niya lamang na pupuntahan niya siya sa eksaktong araw. Sinabi naman ni Yonwoo ang patungkol sa kanyang bayad at tugon naman ni Hanover na iwanan niya lamang dyan kahit saan. Napahinga naman ng malalim si Yonwoo dahil nagagalak naman siya dahil parang maayos naman si Hanover. Inilapag niya na ang kanyang bayad at sa isip-isip niya na parang wala namang anino si Bahal dito at napagdesisyonan niya naman na mag-iiwan siya ng regalo mula sa entry niyan. Nang papaalis na sana si Yonwoo ay tinawag naman siya ni Hanover at sinabi niya na kapag nasa katulad niya na siya na edad ay ang paalam ay magiging karaniwan na at dagdag niya pa na simula ngayon ay hindi na kailangan ng ganitong gulo at minungkahi niya naman kay Yonwoo na huwag na siyang hanapin para lamang galitin siya. Nagulat naman si Yonwoo sa kanyang narinig at napayuko na lamang siya at wala naman siyang naging tugon at maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay lumabas na siya ng pagawaan ni Hanover at habang naglalakad siya ay naisip niya naman na kaya nasabi na lamang yun ni Hanover sa kanya na dahil alam niya ang sakit ng mawala ng minamahal ng pamilya at ang sinabi ni Hanover sa kanya na huwag na siyang hanapin pa para asarin o galitin ay isang bagay na naiintindihan niya higit kanino man at nagpasalamat naman siya kay Hanover dahil sa walang sawa nitong pagtingin sa hinaharap. May nakalagay naman na karatula sa labas ng pintuan ni Hanover na nagsasabing sarado at hindi muna sila tatanggap ng kahit sinong customer pansamantala. Lumipat ang eksena sa kuweba na may tumutulong tubig at nandito ang Sword God na nakaupo na tila ba ay wala itong malay at maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay dumilat ito at napatanong sa kanyang isipan na kung nasaan ba siya ngayon. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.